ninyo kabayan, totoong napakaraming bigay na biyaya ang puno ng niyog. Tulad halimbawa ng VCO, Virgin Coconut Oil, nagagamit na panglunas sa ilang karamdaman at nakatutulong sa pagpapanatiling maayos ng ating kalusugan. Ano naman ito? Ito po ang aming sabon. Sabon hinudin ito na yari din po siya sa Virgin Coconut Oil. Oatmeal. Oatmeal po. Kinakain. Pinasasabon kasi ang oatmeal ay natural scrubber po yan. So inahalo ho natin yan sa sabon. Okay. Sa oatmeal. At pagkatapos, anong nasa likod ng kurtina? Bali, ito na ho ang ating final filtration po na nagaganap sa ating Virgin Coconut Oil na galing po dun sa ating makinarya kanina. Yan, dito na natin makikita yung Virgin Coconut Oil. Yan. Ano yung naghihiwalay? Yun po, bali yun ho ay pinaka-vacuum pump po yun. Vacuum pump po na filtrate. Meron po siyang filter paper sa loob, meron din po siyang bulak. Na kung saan po nilalagay ho natin dito sa mga malalaking orokan. After ho nung naandun na po siya sa loob nung tube na yon, saka po na siya pupunta na po sa bottling. Pagka nandun siya, naghihiwalay, pag nandun siya sa lalagyan, saan yun? Sa orokan? Sa mga malalaki pong lagayan ho ng 5 gallons. Ano yung pumapasok doon sa panel? Virgin oil na po yan. Virgin oil na. Lalo na po yung mga filtration, yung pong mga iba't ibang mga fibers na nakukuha ho natin. Wala nang tubig yan? Wala na ho. Ready na po yan. After nyan po, pupunta na ho siya dito sa bottling na kung saan meron din ho tayong testing area na kung yung ang mga kasamahan ko sa trabaho, basically, tinitikpan ho talaga nila personally yung bawat oil. At nitong mga nakaraang panahon, kabayan, nakatuklas na ang mga dalubhasa kung papaano mapararami ang nakukuhang makapuno sa puno ng niyog. Paano ang nangyayari sa laboratorio? Paano natin gagawin ang proseso para sa pagpaparami? Mula po doon sa taniman, kapag may mga bunga na po yung ating mga makapuno, iyon po ay bumibilang kami ng 10.5 to 11 months. Kasi yun po yung time na matured na yung mga nuts na makapuno. So, that is the time na pwede na natin siyang i-harvest kasi yun po yung time na magaganda yung embryo niya para itanim doon sa loob ng laboratory. So, pagdating po dito sa laboratory, atin pong i-extract yung embryo niya and then atin pong i-sterilize at atin pong i-excise at itatanim na po doon sa sinasabi naming espesyal na pagkain yung mga media nila. Pag sa excision ninyo ng embryo, mga ilan ang nakukuha ninyo? Halos 95% naman po ang nakukuha namin sa pag-excise po. Depende sa pag-excise mo. Kung hindi ka marunong, kung nasusugatan mo yung embryo, syempre hindi na siya po pwede. Meron din naman po na nuts na walang embryo, parang aborted. So meron din naman po kami nuts na nakukuha na doon na normal. So depende po yon. So kung ilan po yung mga nuts na dinala namin dito sa aming laboratory, nililista na lang po namin kung ilan yung embryo recovered. Ibig sabihin, sa isang embryo, mga ilang puno ang pwede nating makuha? Isa lang po. Sa isang embryo, isang puno. Kabayan, totoong napakaraming bigay na biyaya ang puno ng niyog. Mula sa ugat, sa puno, sa dahon at tinting, at higit sa lahat, sa bulaklak at bunga nito. 1,001 uses, kabayan. Kung kaya't dapat na pagyamanin ng Pilipinas at makapagbibigay ng ipayong pakinabang sa maraming Pilipino. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunang ating alamin.